Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ay tungkol dito kay Aristotel Polisco, aka Glock 9 mga kaplastic. Ang pag-uusapan po natin ay medyo internal po, pero base lang sa aking opinion, at magsasalita rin ako tungkol dito sa mga nangyayari tungkol sa mga pamilya, kung bakit ba nagkakaroon ng mga ganitong bagay na hindi mo inaasahan na maglalantad ang isang tao. Ito ay tungkol po doon sa anak ni Glock 9 mga kaplastik at sa kasamaang palad. Baga hindi naman parang hindi ko naman binibig deal o hindi ko naman sinasabing sa kasama yung sa kasamaang palad, hindi naman po yung masama. Baga parang disappointment ng konti. Kasi makikita mo kay Glock 9 mga kaplastik kung anong reaksyon niya dun sa interview niya about dun sa anak niya. So panoorin natin para malinawan tayo. My son is gay. Nung sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko kung gaano ko siya kamahal, diba? And I know hindi naman ako ma-showbiz pero I think para sabihin ko to now, Kung mapapansin niyo mga kaplastics, para sabihin ito now, matagal na po nangyari. Siguro mga age of 8 years old, 7 years old, nakikita na niya ng mga bagay na hindi iba. Diba kaya nga dun sa lyrics niya na Sirena, diba? May mga kilos ko'y iba sa dapat na makita ng iyong mata. Diba? May mga naninibago, may mga bagay na hindi mo na-expect na iba siya sa normal na lalaki, mga kaplastik. So yun na. Pero sinabi naman ni Aristotle na bago niya sinulat ang Sirena, hindi pa niya alam yung anak niya ay ganun. Kaya mapapansin mo yung disappointment niya. Umiiyak siya. Baga disappointment na hindi madudugtungan ang angkang Polisco. Mapuputol yung apelidong Polisco mga kaplastik. Diba? Yun yung disappointment na yung parang ini-expect mo na sana magkakaroon pa ng lahing Polisco sa pamilya niya. Pero unfortunately mga kaplastik, iba yung naging linya, iba yung naging landas ng kanyang anak. Hindi ko nababanggitin kung anong pangalan ng anak niya kasi kilala ko naman yun. Isa sa mga kambal niya yun. Yung isa kasi babae, parang panganay na kambal yung babae. And then yung bunsong kambal na yun ay lalaki. Baga, makikita mo sa mga mata ni Aris o ni Glock 9 yung panghihinayang na hindi madudugtungan yung angkang Polisco. Nagets nyo yun mga kaplastik kung bakit siya umiiyak. Pero ganun pa man tinanggap pa rin niya kasi wala siya magagawa, anak niya yun. Siguro may mga panahon din na nag-init din ang ulo niya sa kanyang anak na lalaki pero hindi niya magawang ibalik sa talagang totoong gender niya kasi hindi nagtutugma ako ay proud na proud sa anak. Ako ay excited sa kung ano ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya, no? Parang para siyang minsan ko it's how life gives you hints of magic sa here and there, diba?
Nung natapos ko yung Serena, hindi ko na maalam eh. And then, I don't mind. Anak ko yun. So, natutuwa lang ako na Glock, sa'yo ko ibibigay yung Serena. Isulat mo yan ha. Pero may surprise ako sa'yo afterwards. And yun. Ako'y proud na may anak ako na katulad ni Daniel. Mahal ko ang mga anak ko and gagawin ko lahat para sa kanila. Yan naman ang importante. Mahalin mo yung anak mo. Kadalasan kasi yung mga taong hindi tinatanggap ng pamilya, yun pa yung taong nakakatulong sa kanila balang araw. And then nare-realize nila na nagsisisi sila bakit nila pinagmalupitan yung anak niya. Bandang huli yung pa yung taong tutulong sa kanila. Kung sino pa yung mga paborito nilang anak, yung pa yung mga inutil, yung mga hindi talaga, wala talagang silbi literally. Kasi in-spoiled nila eh. Alagang-alaga. Lahat ng mga luho, sinusunod. Lahat ng mga gusto, sinusunod. While yung isa naman na hindi niya paborito, lagi niya pinag-iinitan dahil nga sa estado ng kanyang genre, sa gender, inaapi nila. Pag nalaman bakla o tomboy, hindi na nila minamahal. Tinatakwil ng pamilya. Kasi nga, naging iba eh. Kasi ganito kasi ang mga nangyayari sa buhay natin eh. Kapag may iba tayo sa pamilya natin, hindi natin tinatanggap. Tinatakwil natin agad. Lahat na ng kasamaan, in-apply mo sa taong yun. Kahit wala pa naman nagagawang mali. Yun nga lang, hindi na matanggap ni Glock9 nung una siguro. Kasi kitang-kita sa mga mata niya eh. Yun, no? Kita mo sa mga screen kung gaano ka-disappointment yung nangyari. Alam lahat ng tao na kaya ganun siya mag-react, umiyak siya. Yun ay dahil hindi nga matutuloy yung apelidong Polisco. So bakit nagkakaroon ng bakla o tomboy sa pamilya? Ano ba ang reason? Para sa akin base sa aking mga naobserbahan ko sa paligid. Ang dahilan nun, mga kaplastik, may mga bagay na hindi siya parang importante sa pamilya niya. Kulang sa aruga, kulang sa gabay, kulang sa pagmamahal. Iyon ang isa sa mga dahilan. Kaya napapariwara yung bata. Minsan yung mga talent niya, yung mga nagagawa niya, kasi di ba minsan ang bata makulit. Sasabihin ng bata, Papa, mama, mayroon akong nagawang isang bagay, ganito, ganyan, galing ko. Pero yung ganong klaseng achievements na ipinagmamalaki sa iyo ng anak mo, binabaliwala mo. Hindi mo man lang kino-compliment sa parang sige, tumigil ka na dyan, umalis ka na dyan. Ganon kasi yung reaction agad ng magulang. Hindi niya na-appreciate yung natuwa yung bata na may achievements na nagawa siya sa sarili niya. Kaya niya ipinagmamalaki sa magulang niya. Pero binaliwala. Doon nasasaktan yung bata. Kasi feeling niya, walang kwenta yung mga ginagawa niya. Nagets niyo po ba yung ibig ko sabihin, mga kaplastik? Ito pa yung pangalawang senaryo kung bakit nagiging bakla o tomboy ang isang tao. Sa mga nasasalamuhan niyang tao sa paligid. Halimbawa, tulad niyan yung anak niyang lalaki ni Glock9, ang kakambal niya babae. Siyempre, kung ano yung ginagawa ng babae, ginagawa rin niya. Hindi naman niya 24 oras na babantayan yung anak niya, di ba, sa bahay. Lagi siya sa gig, lagi siya sa music video, lagi siya sa recording. Di ba? So ano malay niya kung ano yung ginagawa ng mga anak niya nung mga araw na nasa labas siya ng bahay niya.
abalang-abala siya sa mga music niya. While yung mga anak niya, hindi mo alam kung anong ginagawa sa loob ng bahay. Isa sa mga dahilan yon, nawawalan ka ng time para sa pamilya mo. At higit sa lahat, yung mga yun, pangatlo, maaring mga nakakasalamuhan niyang friends sa eskwelahan ay may mga ganun din, mga bading din, or nabubuli. Kadalasan kasi sa elementary, kindergarten, uso ang bully. Siyempre, pag iba ka sa mga kinikilos nila, binubuli ka. Ganun kasi ang mindset ng mga tao. Pag iba ka, aapihin ka ng ibang tao. Yun yung mga isa sa mga senaryo na pwedeng mangyari kapag ang anak mo naging bakla. Nasa hustong edad na kasi yung anak niya kasi nagkaroon ng anak si Glock 9 ng kambal way back 2005, 2006. Kasi nabuo niya yung kantang Kayo. Yung Kayo na yon, yan yung kanta niya na para sa complement ng kanyang mga kambal na anak. So, ano na ngayon? 2024 na. So, almost 20 years old na yung mga anak niyang kambal. So, maraming nangyari. Gaya nga sinabi ni Glock 9, hindi hango dun sa kanta niya. Hindi hango sa rap song niya yung Sirena. Nagkataon lang. Pero minsan, kung ano yung mga kinokompose ng kanta ng mga musikero, yun yung mga nararanasan nila sa buhay. Kaya kadalasan na nakakatch up ng mga tao yun eh. Yung mga kantang yun dahil related din sa buhay nila yun. 'Di ba? Aminin natin sa sarili natin kung ano yung mga paborito nating kanta. Yun din yung kadalasang nangyayari sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay. Pero nagpapasalamat pa rin si Glock 9 dahil biniyayaan siya ng kambal kahit na hindi na mapapatuloy ang apelidong Polisko. Yun lang ang ikina-disappointment ng tao kung bakit siya naghihinagpis ng konti. Wala siya magagawa eh. Nandun na yung buhay niya eh. Yan yung pinili niyang landas. Pero wag naman sana siya matulad sa mga bakla sa TikTok na kumakain ng tinitigan ko, nilapitan ko. Diba? Alam niyo yun, napapanood niyo yun sa Facebook, sa TikTok. Wag naman sana umabot sa point na gano'n yung anak niya. Ang sakit isipin na yung anak mo nakikita mo kumakain ng gano'n. Diba? Kaderder. Wala tayong magagawa. Yan ang pinili niyang genre ng buhay. So hanggang dito na lang ang aking opinion, humahaba na. Ganun pa man, Aris, saludo ako sa'yo. Hindi mo kailanman pwedeng itakwil ang kadugo mo. Bandang uli, baka yun pa yung makatulong sa'yo pagtanda mo. Diba? Kung sino yung madalas nang inaapi ng pamilya, yun pa yung makakatulong sa kanila pagtanda nila. Yan ang tandaan mo. At kung sino pa yung mga taong paborito mo na madalas mong binibigyan ng importansya, priorities, yun pa yung tatalikuran ka pagdating ng kagipitan. Kaya sana wag mong gawin yun. Na itakwil mo yung isa sa mga pamilya. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.